Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. So I'm very excited for today kasi gagawa tayo ng ensaymada. So ang tawag ko dito ay ube langka ensaymada. Tawag pa lang, nako, ang sarap na. Sarap ng pakinggan yung combination ng ube at saka langka. Yan. Okay, so simulan natin guys. So, alam niyo naman gumagamit ako recently ng active dry yeast. So, ito yung gagamitin natin. Meron tayong dalawang milk dito. So, this is a total of 250 ml. So, ito yung 125 ml. Or 125 grams rather. Yun ang ginagamit natin sa pagme-measure. Now, itong kalahati, papainitan ko lang kasi dito ko ilalagay yung ating dry active yeast para mag-activate. Pero kung gumagamit kayo ng instant dry yeast, then no need to activate. Pwedeng i-mix nyo na diretso sa inyong flour. Gagawin ko lang itong maligamgam at ilalagay natin itong ating yeast. Okay, so na-microwave na natin guys yung ating milk. Lalagay ko na itong ating yeast. So tandaan nyo guys, ginagawa ko lang ito dahil gumagamit ako ng active dry yeast or dry active yeast. Instant yeast, diretso nyo na. Okay? Hindi nyo na kailangang ipa-bloom. So ang tawag ko dito, pinapa-bloom natin yung ating yeast para mag-activate. So now, after this, lalagyan ko siya ng konting sugar. Kumuha lang ako ng sugar dun sa measured sugar natin na 100 grams. So, yan. Gagamitin natin yan para maging active yung ating yeast. Pagkain niya kasi yung sugar. So, ma-activate because of the sugar. At yung maligamgam na environment. Okay. Then, after yung i-mix yan, let it sit hanggang mag-bloom around 10 minutes. So, i-set aside lang natin. Nakita niyo, di ba? Mamaya magkakaroon niya ng mga bula-bula. Para malaman nyo na active nga yung yeast nyo. Now, kapag hindi yan nag-bloom o hindi nagbula-bula, ibig sabihin, patay na yung yeast. So, kailangan bumili na kayo ng bago. Okay. And then next, ito naman yung kalahati pa ng milk. Ima-microwave ko ulit ito para maging mainit. So, ito kailangan mainit na mainit. Ito naman kanina, kailangan maligamgam lang. 15 to 20 minutes. Ito mga 1 minute para mainit. And then, I'll get back to you. Okay, so guys, ito na. Yan, makikita niyo yung ating milk, umuusok-usok pa yan. Kaya natin pinainitan yung ating milk kasi gagawa tayo ng bread improver o roux na gagamitin nating pampaganda ng texture at form ng ating ensaymada. Kukuha ko ng, pag mainit na yan, dito sa ating measured flour, kuha ko ng half cup. Lalagay ko sa kanya kagad. Immediately kasi habang mainit. And then, parang niluluto mo yung flour. Okay. So, if you've been in my channel, lagi ko tong ginagawa before sa ating mga bread. Kasi nakakatulong talaga siya. Nakakatulong siyang ma-extend yung life ng ating bread. Yung form. Okay, mataas ang form ng ating bread. Since gagawa ko na ensaymada, kailangan ko nito para maganda yung form ng bread natin. Hindi siya flat, kundi nakausbong o matambok yung ating tinapay. But if you don't want to do this, okay lang din naman. Lalo na kung pangkain lang. At saka pinapalambot din ito kasi yung ating tinapay. Mostly mga Japanese bread, talagang manual nagagawa sila ng mga bread improver. Hindi sila umaasa sa mga chemical bread improver na nabibili. Kasi meron naman talaga nabibili. Maglalagay ka lang ng mga 1 teaspoon. Maganda na yung texture ng inyong tinapay.
Since iniiwasan natin gumamit ng mga gano'n, kasi pang-commercial talaga siya, pang-commercial bread baking. Pero believe din ako kasi sa Japan, kahit commercial bread yung ginagawa nila, talagang nagmi-mix talaga sila ng roux o kaya ng udane ng bread improver. Tapos nire-ref na lang nila 'to, eh. Ginagawa nila 'to the night before silang magbe-bake. Tapos yun ang gagamitin nila kinabukasan. So, talagang very natural yung mga ginagamit nila. Okay, so maganda na yung texture, na-mix ko ng lahat. Ganyan yung kailangan natin. Alright, and magsisimula na tayong mag-mix. Yeast. Ito na siya, oh. Active na. Ayan na siya. Kita niya. Parang nasira yung ano, yung milk. Ayan. Okay, so maglalagay na tayo ng ating sugar. Yung ating egg. Then we have oil, vegetable oil, any oil, coconut oil kung gusto nyo gumamit, pwede rin. Then, ilagay na natin itong ating yeast. Yan. Saidin natin. Kasi, yung ating yeast, kailangan natin yan. And then, lalagay na natin yung ating roux. O yung ating bread improver. Yung iba, tawag dito udane. O tanzong. Minsan, iba-iba lang yung preparation, pero same lang yung purpose niya. Yung iba, lulutuin. Like, ang tansong, niluluto siya sa mainit na milk, ganon, or water. At tayo, pinaiksi lang natin yung procedure or yung process. Ginawa natin ay, nagpainit lang tayo ng milk na mainit na mainit. Tapos para maluto yung flour sa kanya. So, yung ating salt, huwag niyong kalimutan. Lagay niyo lang sa isang tabi. Kasi mamimix din naman yan. Yan, para hindi lang mahalo doon sa ating yeast. Lagay na natin yung ating... Yan. Okay, so mix lang natin ito until mag-form siya into a dough. Approximately mga 10 minutes gawin natin. Okay. Before I forget, muntikan ko pang makalimutan, lalagyan na natin siya ng ating ube flavoring. Para ma-mix siyang mabuti. Yan. And then, continue lang nating i-mix. Okay, so guys, it's been 10 minutes na tayo ay nagni-knead. Yan, ang ganda ng dough natin. O, hindi siya malagkit. Nahawakan ko. Okay, kung manually kneading kayo, nagmamasa kayo sa kamay or by hand, pwede nyo gamitin yung autolyze method para hindi kayo masyadong hirap na hirap. Parang cake siya eh. Ipunin lang natin yung dough and ipagre-rest natin ito or yung tinatawag nating first proofing o fermentation. And that usually takes around 1.5 hours to 2 hours. Depende na sa inyo o sa lugar nyo. Malambot. Hindi siya yung matigas na nahihirapan tayo. Okay. Sprinkle ko lang siya ng konting oil. Yan. Sa gilid. Balikan ko kayo guys pag nakapag-rest na yung ating dough. Alright, so guys, ito na yung ating dough. After 1.5 hours. Yan. Nilipat ko lang siya ng lagayan. Pero malaki na to, doble na yung size niya. Okay. So,
Yan. Pinaputok lang natin, tinanggal natin yung air. And lipat natin dito. So, i-divide lang natin ito into 60 grams. So, meron akong weighing scale for 60 grams. Yan. Okay. So, this is 60 grams. Lagay lang natin dyan. So, okay guys. So, we were able to come up with 17 pieces of dough. 60 grams each. So, ito yung aking ube. So, you can use any kind of ube halaya. Okay lang naman. Kung meron yung sa bote, nabibili sa grocery, meron yon, pwede yon. Or yung mga nabibili sa palengke. So, iniwa ko lang yung ating ube para magkasya doon sa ating 17 pieces. And then, yung ganitong langka yung gagamitin ko. Yung nasa bote. So, ito siya. Bilugin lang natin. And then, kuha tayo ng palaman. Tapos, lalagyan natin ng langka. Yan. Then, ilak lang natin. So, basically, ganyan lang naman yung paggawa ng ating ensaymada. Make sure na lock yung ilalim. Okay guys, so ito na yung last. Alright. So, nisprayan ko lang ng konting oil yung bawat pan. Okay. Iniikot ko lang ulit. So, ito yung first batch. Yan. Okay. Alright. So, ang gagawin ko lang dito, tatakpan lang natin para mag-second proofing ng 45 minutes. Pinapat ko lang para sabay-sabay yung pag-arsa niya. Okay. Balikan ko kayo after 45 minutes. Okay, so after 45 minutes, guys, ito na yung itsura ng ating dough. Nagpipreheat na ako ngayon ng ating oven to 180 degrees Celsius. Ito na siya. So, nakaumbok na yung ating mga buns. Ayan. Kasi kanina patay lang siya dito sa lagayan. So, ngayon, ayan o, lagpas na siya. Ayan. So, pwede na yan. Since magpipreheat ka pa naman ng oven for 15 minutes, ako kasi gumagamit ako ng oven thermometer para siguradong tama yung temperature. And then, ibe-bake na natin ito sabay-sabay. Okay, balikan ko kayo after baking.
Okay, so guys, ito na. Malamig na yung ating ensaymada. Napaka-cute. Ayan o. Lalagyan na natin ito ng topping. Yung heavy syrup ng langka. Pwede nyong gamitin yon para, ito yun o. Pang babrush natin sa ibabaw. Instead of gagamit tayo ng butter. Para lasang langka pa din. Konting-konti lang guys, wag masyadong basang-basa. Kailangan lang natin siya para kumapit yung cheese. Kasi masarap yung maraming cheese. Okay, nalagyan na natin ng cheese. And then, lalagyan lang natin siya ng design konti sa ibabaw. So, yung minatira pa akong ube, pwede nyo siyang lagyan sa ibabaw ng konti. Palatandaan na siya ay ube langka. Okay, and then next naman guys, lalagyan natin siya ng langka. Sarap nito. Okay, sa ibabaw. So, it's like, it's a design. Ilalagay natin. Yan. So, bagay na bagay ito guys. Pang handa sa Christmas. Or pamimigay nyo. Kasi bibili pa kayo ng mga giveaways nyo. Pwede kayong gumawa na lang. And ma-appreciate pa nila tong mabuti. Kasi, biro mo homemade. Tapos, ang sarap. Okay, so we're done. Ito na yung ating ube, langka, ensaymada. Masarap po yan. Tsaka sobrang lambot. Ito pa yung isa. Di ba parang cake na? Ayan o. O, di ba? Panghandang-panghanda na siya. Tikman na natin. Yan. Halik kaya dyan. Ito na lang. Super cute. Yan o. Parang ensaymada na ng red ribbon. Yan yung sarap. Ayun no. Yan yung langka. At saka yung ube. Diba? Sarap. Yung combination ng alat ng cheese, tapos yung tamis ng ating mga ube at langka. Ay! Winner. Tapos napakalambot pa ng bread natin. No? Nako, parang saglit lang to sa amin. Limas agad to. Yung may nakakain ka langka. Ang sarap niya. Mura lang naman yung langka, guys. 100 plus lang yung bili ko yan sa isang bote. Makakailang gawa na kayo. Alright, so guys, gawin nyo na sa inyong mga bahay itong ating ube, langka, ensaymada. Let me know if you have questions. Have a great day, everyone, and enjoy baking. Bye!